Sa mga reaction video ko, ilang beses kong paulit-ulit na sinasabi na hindi tayo dapat nagtitiwala talaga sa China. Ito na po, no? Ang title po nito, 2 barko ng PCG. Hinarang ng 7 barko ng China sa Ayungin Shoal nitong weekend. Mula ito sa News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ito reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Nakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong araw ang sarili nitong bersyon ng Visiting Forces Agreement na magpapalakas sa ugnayang militar ng dalawang bansa. Pero bago pa yan, naging agresibo na naman ng China na nangharang ng 2 barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal nitong weekend. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Wala pang isang linggo matapos magkasundo ng pahupain ng tensyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, hinarang na naman ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Di ba po mga kababayan ko, di ba? Hindi po sila dapat pagkatiwalaan. No? Iba, malinaw po na nagkasundo na po ang Pilipinas at China nung nakaraan lang, di ba? Na para pahupain ng tension niya sa West Philippine Sea. Pero eto na naman po ang China. Nangharang na naman po dyan ng PCG diyan sa Ayungin Shoal. Isipin niyo 'yun, no? May kasunduan na. Pero eto pa rin, diretso pa rin sila sa pagharang po sa atin diyan sa Ayungin Shoal, diyan sa West Philippine Sea. Kaya dapat po talaga na hindi po talaga pagkatiwalaan po yung China. Kasi unang-una po, yun nga lang po UNCLOS ay hindi nila nire-respeto. Ang ating arbitral award noong 2016, hindi rin nila nire-respeto. Kahit po ang ating EEC ay hindi rin po nila nire-respeto. Kaya kahit ano pong usap po dyan sa lecheng Chinang yan, ay wala po talagang mangyayari. Napakatuso po talaga ng China. Huwag po tayong magtitiwala dyan sa China. No? Isipin nyo yun, di ba? Talaga po nangharang pa rin po sila kahit na may kasunduan na. Yun lang po ay talaga pong nagpapatunay na wala po silang respeto sa atin. Real talk po yan. Si Mon Gualvez. Grabe, Wala no? pang isang linggo matapos magkasundo ng pahupain ng tensyon sa Ayungin Isipin Shoal niyo, sa di ba? West Philippine Sea, hinarang na naman ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Base sa monitoring ng Maritime Security Analyst na si Ray Powell, isang China Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang bumuntot at humarang sa BRP Cabra at BRP Cape Engaño habang dumadaan sa may Ayungin nitong weekend. Kita rin sa satellite monitoring ang 6 na iba pang Chinese militia Grabe. vessels na nagkukumpulan sa loob mismo ng bahura. Kumbaga po ito nagsayang po ng laway, no? Nagsayang sila ng kuryente, lahat po ng resources diyan sa pag-uusap po ng China at ng Pilipinas para magkasundo para mabawasan o mawala ang tension diyan sa Ayungin Shoal, no? O sa West Philippine Sea. Isipin niyo, di ba? May kasunduan na kayo pero talagang hindi pa rin tumitigil ang China sa panghaharang diyan sa Ayungin Shoal. Isipin niyo 'yan. Kumbaga, walang saysay talaga na makipag-usap sa China. Hindi mo alam kung tanga talaga itong mga to na hindi makaintindi lang English o talagang siraulo lang talaga po talaga sila, no? Kasi nagsayang lang talaga ng effort lahat Di ba? Walang nangyari. May pa ganun pa, may pakasukasunduan pa, pero talagang ginagawa pa rin ng China na mangharas dyan sa West Philippine Sea. Sinubukang ikutan ng 2 barko ng PCG ang mga barko ng China, pero hindi sila tinantanan ng mga ito. Grabe. Sa huli, umalis na lamang ang 2 barko at dumiretso sa Sabina Shoal. Sinusubukan pang kumpirmahin ng News 5 sa Philippine Coast Guard ang nangyari, pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Bago yan, una nang sinita ng PCG ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataang umaaligid sa Skoda Shoal noong Biyernes. Niradyoan nila ang barko pero inisnab sila ng mga Chinese. Ayon sa PCG, July 3 pa dumating sa Skoda Shoal ang barko ng China Coast Guard na CCG-5901 galing sa Hainan. Talagang nang i-intimidate po talaga tong China na pinapakita po nila yung monster ship, kuno nga daw nila na yan, no? Para talagang matakot tayo, no? Talagang na mayroong napakalaki silang barko dyan. Ganun po ang ginagawa na taktika ng China. At isipin nyo, no? Yung sinasabi ko na paulit-ulit talaga na wag magtitiwala dyan sa China, eto na nga po nangyari, di ba? May kasunduan pero sila mismo agad ang lumabag. Sila talagang ayaw nilang tumigil dyan sa West Philippine Sea talaga sa pangharas. Di ba?
Kaya walang saysay no sana sa gobyerno natin. Wag na kayong makipag-deal o kahit anong pang usap diyan sa China. Kasi bandang huli po talaga ay magmumukha lang po tayong tanga sa kanila. Real talk po yan kasi po tayo ay aasa na sila ay susunod kasi ganun po ang Pilipino di ba? Pag may kasunduan tumutupad po talaga. Pero sila po talaga no, may kasunduan na pero sila mismo ang lumalabag agad-agad. Nawawalan ng isa-isa yung pinag-usapan. Nasayang lahat ng effort. Kaya wag na po tayong magtitiwala dyan sa China. Tingin ng PCG, nananakot lamang ang monster ship ng China. Tama. They are not responding to our question as to their intention, but what they are saying is that what they are doing is a legitimate operation since they have sovereignty over these waters. Pero alam naman natin na wala silang sovereignty dito. This was already decided by the arbitral award. Tama. Ilang beses nang nagbabanggaan sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at China. Noong Huwebes, kinumpirma ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nag-alok na ang Amerika ng tulong para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayun na nga, ito na talaga yung pinakamagandang mangyayari talaga ngayon, no. Wag na kayong makinig sa China. Diretso nyo na yan yung tulong ng US para talagang mag-resupply sa sa Ayungin Shoal dyan sa BRP Sierra Madre, no. Tingnan natin kung may gagawin dito ang China. Kasi alam nila mai-involve na talaga sa resupply mission ang US. Tingnan natin ang tikas ng China talaga dito, no. Pag talagang pinalagan nila yan ng Pilipinas at ang US sa resupply mission na yan, ay talagang may pupuntahan na talagang hindi maganda to. At talagang tama lang talaga yung sinasabi ko rin na matagal na wag na po tayo mag-maximum tolerance kasi nakakawawa po ang ating mga kasundaluhan. Real talk po yan, kailangan po talaga tayo lumaban na dito sa China to kasi hindi po talaga sila mapagkakatiwalaan. Isipin nyo, no? Nakipagkasundo tapos ganun pa rin yung gagawin nila. Mga haras pa rin sila dyan sa West Philippine Sea. Walang saysay po at walang kwenta ang pag-uusap na yun. Pero tinanggihan muna yan ng AFP. Mas mainam daw na tayo muna ang humawak ng operasyon. Sa kabila nito, abala ang Pilipinas sa pagpapalakas ng alyansa sa ibang bansa. Yun. Ngayong araw, nakatakdang pirmahan sa palasyo ang Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement. Sa ilalim nito, pwede nang bumisita at mag-training ang AFP at Japan Self-Defense Forces ng magkasama dito sa Pilipinas at sa Japan. Papayagan na rin sa ilalim ng RAA ang Joint Military Operation ng dalawang bansa. Ito yung maganda sa atin no? Kasi sobrang tayo talaga yung dito naargabyado actually, di ba? Kaya talagang bumubuhos ang suporta ng malalaking bansa sa atin. Ng mauunlad na bansa. Tulad ng Japan, no? Isipin nyo, no? Malaking rin sa atin yan. Malaking bagay yan. Kapag nagdire-diretso talaga ang partnership ng Japan at ng Pilipinas, marami pong pwedeng positibong mangyari sa ating bansa, no? Pwede magkaroon tayo ng opportunity na makapagtrabaho sa Japan o talagang lalago rin po yung industriya ng Japan and ng Pilipinas, 'di ba? Ng connection na 'yan. Talaga pong maganda po 'yan. At meron pa tayong US, Australia, lahat, India, isipin niyo lahat halos ng bansa ay sumusuporta po sa atin. Ganyan po ang galawan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakakatuwa po talaga na halos lahat ng mga bansang yan nakasundo po natin at talagang sinusuportahan po tayo. Lalong-lalo na po ngayon ay nagpapalakas po tayo ng ating sandatahang lakas. No, isipin nyo, malakas din po talaga kasi ang Japan. Kailangan din po natin ng training na mula sa kanila at sa mga equipment po na galing din sa kanila. Kaya malaking po yan, no? Malaking partnership po yan between Japan at ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun lang po ating pong nagawa ng reaction video. Comment nyo na lang po sa baba sa comment section kung anong sa loobin nyo po dito sa ating napanood. No? Kasi po wala po talagang kwentang makipag-usap po talaga at makipag-deal dyan sa sa China kasi nagsayang lang po talaga lahat ng effort dyan. At isipin nyo, talagang sila po mismo ay lumabag sa pinag-usapan. Kaya masasabi ko po talaga na hindi po talaga katiwa-tiwala o hindi mapagkakatiwalaan talaga ang China. Kaya dapat po tayong hindi na po makipag-usap dyan sa China na yun. Nagsasayang na po tayo lahat ng effort dyan. Yun na po, huwag yung kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.